Mukhang marami pong aabangan at maraming pwedeng mangyari sa pagre-resume ngayong araw na ito ng Blue Ribbon Committee ng Senado led by Senate President Pro Tempore Chairman Senador Ping Lacson. Kasi ito pong isa sa mga mapag-usapan ay itong sinasabing willing handa na itong Diskaya sa kanyang mga matagal ng alam na hindi na ilalabas kung ano man ito ay sa kanyang manggagaling. Pero ang isa po sa mga inaabangan dito sa naunang naging pahayag ni Senador Chairman Lacson ng komite ay yung di umano property, house and lot sa napakagandang lugar ng Makati ang merong kinalaman ang Diskaya at dating Speaker Martin Romualdez. Pag yan po ay inamin at nagpalabas ng dokumento, malaki ang magiging problema ni Martin Romualdez, dating Speaker. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diskaya at ang kanyang mga construction company ay sabit, sangkot, dyan po sa flood control scam, korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Ay kung totoong siya yung ginamit para makabili ng property na pumabor kay dating speaker, abay mabigat yan. At hindi po barya yan. Daan-daang milyon ang halaga ng house in lot dyan sa Makati. Hindi biro yan. So, pag ito'y inilabas sa komite, malaki ang problema ni Martin Romualdez. At dito natin masusubukan kung gaano kalalim ang posibleng kinalaman ng dating speaker dito sa iskandalo ng flood control program. Kung yung magugunita, dati kung maniwala kayo hindi, sinabi na ni Toby Chanko nung hindi pa pumuputok itong balitang ito ng mga katiwalian, ay sinabihan na di umano ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pinsan nung sila'y mag-meeting. Ilang mang bahay ang kailangan mo, ilang mang bayan dapat mong bilhin dyan sa Makati. Wow! Ibig sabihin, alam ni Pangulong Marcos. Actually, from day one, bago niya in-expose at ng kanyang expose ng State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulo noong July 28, marami nang alam, may listahan na si Pangulong Marcos. Pero hindi niya pinaunahan, pinaimbestigahan. At dun po sa mga investigasyon, marami na po ang isinalang, marami na ang inirekomenda ng ICI, DOJ at DPWS na kasuhang politiko at malalaking tao. May mga naipile na nga kaso sa Sandigang Bayan, laban kay Saldico, laban kay dating Senador Bong Revilla at marami pang iba. So, matindi po yan. Okay? Kung inyong magugunita, ang isa lang sa mga nagsabit kay Speaker ay itong nawawalang si Orly Gutesa. Pero hindi ka panipaniwala ang kanyang pinagsasabi dahil bigla siyang nawala. Unang-una, oposisyon na si Senador Marcoleta ang nagdala sa Senado. At siya na nagsasabing siya ay merong alam tungkol sa ginagawa o kinalaman ni dating Speaker Martin Romualdez. Maliban doon, wala akong ibang natatandaan na nagtukoy sa kanyang pangalan. Maliban na lang doon sa unang mga statement ng mag-asawang Diskaya, ng unang mga hearing nakaraang taon, na sinasabi niya na meron daw 25% to 30% si Saldico at si dating speaker. Pero mula noon, wala pa hong malinaw na detalye. Ngayon, sa Blue Ribbon Committee na magsisimula ngayong araw na ito at ngayong taong ito, after ng ilang buwan na pagpapahinga dahil nag-recess sila, mukhang iba na ho ang magiging galaw at takbo ng investigasyon. Paninindigan at pinaninindigan ni Senador Ping Lacson, hindi siya dapat pigilan. Lahat ay dapat lumabas, imbestigahan at papanagutin ang may sala sa graft and corruption. Walang kaibigan, walang kapartido, walang kamag-anak. Iyan ang policy ni Pangulong Marcos. At yan ang gustong-gusto ng mga nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee, lalo na yung chairman. Ngayon, yung mga oposisyon na reklamo sa social media at sa media na sila hindi nabibigyan ng pagkakataon, mag-attend kayo, pumasok kayo
magtrabaho kayo. Huwag kayong puro ingay sa labas ng komite. Pagkatapos, pag kami mga hearing, hindi naman kayo dumadalo. At kung ano-ano nyo sinasabi. Hindi nyo kayang takutin, pasukuin, siping lakson sa inyo. Investigador yan. Baka nakalimutan yung dating pulis, dating Director General ng PNP. At siya yung senador from day one ng araw pa, anti-corruption. Talagang ayaw niya yan. Kaya tamang-tama sa kanya yung Blue Ribbon Committee. So, marami tayong aabangan. Okay? Ang pwedeng mangyari. At ang isa pang magandang plano ngayon, hindi po masyadong marami ang mga resource person. Kasi nung mga nakaraang hearing, nakaraang taon, masyadong maraming resource person, hindi natatanong yung iba. Sayang yung oras, nakatanga lang sila doon at hindi nagagawa yung kanilang trabaho sa opisina. So ngayon, specific lang. Ilan lang ang resource person, pero talagang tatalakayin. At dito, isasalang nga po ang mga diskaya, ang mga district engineer ulit, sina Alcantara, Hernandez at iba pa, dahil naman sa ibang isyong kanilang nasasangkutan. Tungkol sa ano ba ang kalagayan nila. Sila ba'y magiging state witness? O sila ba'y magiging mabigat na akusado? Aabangan natin yan. Kung imagunita, si Sara Diskaya nakakulong na. Dahil yan ay surrender, nagkaroon ng warrant of arrest, tuloy-tuloy ng pagkakakulong. Si Pacifico Diskaya, yung Mr. Diskaya, ay contempt lang yan ng Senado, kaya nakakulong. Alam ko wala pong warrant of arrest. Katulad ng iba. Kaya iba po ang magiging galaw at resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Hopefully, yung mga senador ay mag-participate naman kahit na suspect at akasado sa isyong ito. Tulad din na Joel Villanueva, Escudero, Estrada, at kung sino-sino pa. Lalo na si Amy Marcos. Masyadong marami sinasabi. Laban kay Lacson. Hanggang sa nagpersonalan na sila. Humarap ka, magtrabaho ka, at hindi yung puro sa media kayo nagpapa-interview. Kung gusto nyong tumulong sa resulta ng investigasyon at panagutin ang dapat managot, wala kayong dapat kampihan at wala rin kayong dapat pagtakpan. Kasi alam na alam ng mamamayang Pilipino sino at kung ano ang galaw ng mga senador. Pro-administration o anti-administration, kitang-kita ang inyong galaw. Kitang-kita ang inyong mga kulay. Kaya huwag kayong masyadong magpahalata dahil kayo ay dapat nag-iimbestiga lang in aid of legislation. Hindi trabaho ng kahit na sinong senador ipagtanggol ang korap. Ipagtanggol ang sangkot sa korupsyon. Dapat nagkakaisa kayo para sa bayan, usigin, panagutin at rekomendang kasuhan ang kahit sino.